Hanggang 3 oras na pagboto ang ininda ng ilan sa Pasig. Bukod sa mga palyadong makina, mahaba rin ang pila para sa mga senior at iba pang prioridad na nasa ground floor, kaya ang iba pumanhit na lang sa mas mataas na palapag. At nakatutok live si Marie Kumal. Marie. Vicky, maganda sana ang layunin ng paglalaan ng priority polling place para matulungan ang vulnerable sector ngayong eleksyon. Pero mukhang kinulang yung foresight sa paghahanda nga nitong priority polling place. Kaya ang dapat sana'y priority ay naisantabi. At isa lamang ito sa katakot-takot na mga problemang umusbong sa buong maghapong eleksyon dito sa Nagpayong Elementary School na may pinakamaraming rehistradong botante sa buong bansa. Naiyak na sa dinanas na hirap at pagkadismaya ang 63 anyos na si Nanay Elaine matapos kinailangang akyatin ang ikalimang palapag ng eskwelahan para mapuntahan ang presinto kung saan siya rehistrado. Ang akala namin yung mga senior, dito lang sa baba, ako kagaya ako may sakit, ako ihika. Hirap na hirap ako umakyat sa taas. Halos mapuputol ang hininga ko. Hindi ka ako makahinga kasi hirap na hirap ako umakyat sa hagdanan kasi nasa 5th floor po kami. Meron namang priority polling place sa unang palapag. Ang problema, dahil nagsabay-sabay naman silang lahat na priority, aabutin ka raw ng siyam-siyam bago makaboto. Kaya ang mag-asawang ito na may iniindaring sakit, napilitang umakyat na sa ikatlong palapag kahit ang padre de pamilya ay may kondisyon sa baga at mabilis hingalin at masakit din ang tuhod. Habang ang asawa niya ay nahihilo at may Alzheimer's disease pa. At pagdating sa taas, hapong-hapo ang ginang. Para makauwi na kami guys. Mamatay kasi kahintay eh. Si Nanay Rufina uwing-uwi na dahil mahigit 3 oras na raw naghihintay. Diyos ko, napakahirap. Oh, Walang kasing hirap. Wala. Talagang hindi nangyari yan. Hindi nangyari ang alin? Yung binigyan kayo ng priority. Pag hindi pa ako nakabigyan ng number, hindi na ako boboto. Bakit? Diyos ko, sayang. Biruin mo oras sa amin dito. Diyos ko, biruin mo tuhod ko na-disgrasya pa ako noong. Pumunta kami na mas maaga, 4:30. O anong oras na ngayon, hindi pa kami nakakabuto. Wala kaming almusal, yung maintenance namin wala na rin. O, bali wala rin yung pagpunta namin ng maaga. Nakiusap ang mga polling aide na habaan pa ang pasensya. Paliwanag nila, Lahat po priority, di po ba? Yung first come, first serve, yung mga naka-wheelchair mostly ang inuuna po namin. Kaya nagiging matagal dahil waiting pa po, pila, hahanapin pa ang precinct number, tapos kukunin po ang kanilang balota pa dun sa kanilang presinto pa. Hahanapin pa po. So, matatagalan pa rin yun dahil hahanapin, bababa pa po, saka po lang sila makakapagboto. nagsulputan pa ang ibang mga problema sa buong maghapon gaya ng di mahanap na pangalan sa presinto kahit may hawak naman daw siyang pruweba na rehistrado rito. First time sana niyang boboto sa Pasig matapos lumipat mula Valenzuela. Bilang umayan na siyempre gusto namin bumoto sa lugar namin, hindi ko na-expect na ganito pala. Bagamat bago naman ang mga makina na automated counting machine, hindi pa rin naiwasang magkaaberya. Nagkasunod-sunod pa yung mga presintong nagkaproblema ang mga makina. Merong nag-jam ang makina kaya di maipasok ang balota. Kinailangang hilahin ang bahagya ito para mailabas. Meron namang kinain ng makina ang thermal paper kaya nag-clump. At merong may debris o marumi ang automated counting machine kaya di binasa ang balota o tila niluluwa. Kinailangan linisin muna at saka binuksan para gumana muli. Inabot ng hanggang 15 minutos bago magawa dahil hinihintay muna ang mga technician. Labis na sakripisyo naman ang kaakibat ng napakahalagang isang boto. Inabutan namin ang isang ginang na 2 linggo pa lang matapos manganak. Kahit iika-ika pa maglakad at halata sa mukhang iniinda pang hirap, ay naglakad ng 30 minutos sa matinding init makaboto lang. Dala-dala pa niya ang sanggol dahil di raw niya maiwan at nagpapadede pa siya. Kaya nung bumoto siya, yung taga-electoral board muna ang kumarga sa sanggol. Ayon sa ginang, mahirap man para ito sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa akin po kasi dumidede. So po tagang bumoto. Saka po kasi baka mawala ako sa master list pag hindi po ako bumoto. May isa naman labis ang panghihinayang dahil hindi tinanggap ang kanyang balota. Ayaw tanggapin, ma'am. Ay, ang sabi nung kwan naman doon, may naguhitan daw ako. Hindi ko naman ginuhitan yun eh.
Di natin alam kung accident na mahigit 10. Nag-iinayang, siyempre, yung buto ko, malaking bagay yun. Isang buto lang diferensya. Minsan natatalo yung manok natin. Inabot naman ng 2 hanggang 3 oras bago makaboto ang mga regular voters. Buong maghapon namang naging maalinsangan ng panahon na dagdag pahirap sa botante. 34 degrees pero mas mataas yung damang init, kaya naman di naiwasang may mga tumaas ang blood pressure. Halos sunod-sunod yung pumunta sa istasyon ng Red Cross sa may bungad ng Nagpayong Elementary School para magpa-check up. At lumalabas nga na tumaas ang kanilang blood pressure. Piplor yung inakyat, tapos mainit, naglakad. Tapos po yung bato ko tsaka parang nahilo-hilo ako, naupo na nga ako doon. Ayon sa staff ng Red Cross, mahigit 100 na yung nagpapatingin sa kanila as of 3 p.m. Karaniwang dahilan ay matinding sakit ng ulo at pagkahilo. Inaabisuhan silang uminom ng tubig dahil ang pangunahing dahilan ay dehydration. Vicky, dito sa isa sa mga presinto dito sa Nagpayong Elementary School ay nagsasagwa na lang ng mga finishing touches yung electoral board. Kanina nakita natin na yung mga election returns ay nilagyan na nila ng mga thumb mark at yung mga poll watcher ay pumirma na rin kanina doon sa mga election returns na yon. Pero natapos na nilang isagawa yan. At papakita ko lang sa inyo, Vicky, dito sa may labas ay naipaskill na rin yung election return na kung saan makikita natin dito, sa lahat ng mga presinto ay may mga election return na ganito. Dito magre-reflect na lahat ng mga bumoto o botante dito sa presintong ito ay talagang lumabas yung kanilang mga boto sa bawat pangalan na kanilang mga binoto. So sa ngayon daw ay isa na lang because of some signal issues, may isa pa silang election return na hindi pa nila napapadala sa CBOC. So yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Nagpayong Elementary School. Ako po si Mariz Umali, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.